Praise God. Praise the Lord. Isa pong pinagpalang linggo ng umaga sa bawat isa. Amen. Good morning po. Praise God. Nakalapan rin po rin English speaking. Praise the Lord. At napakabilis po na panahon. Nasa second Sunday na po tayo ng February. At nasa pag-aaral po tayo ng the power of God's love. And alam niyo po, very powerful po ang love, no? Kahit po sa yung eros lang. Alam niyo po yung eros is about romantic love, physical love lang po yan. At yung isa po ay phileo. At ang pinag-aaralan po natin is agape love, the God kind of love, unconditional love, the highest form of love. Ito po ang pinag-aaralan po natin. Kahit po dun sa eros lang po ay napaka-powerful na po yan. Sino na po yung na-in-love sa inyo, gagawin nyo ang lahat para makita lang yung crush nyo noon o yung may mga ano ngayon, gagawin nyo ang lahat para maligawan yung isang tao kung po dating nanliligaw. That is love. At ang sobra po sa Pinoy, kapag hindi sila pinayagan, nagtatanan. Nagtatanan ho sila. Pero mas malala po ngayon. Ngayon wala na pong tanan. Live-in kagad. Hindi po natin pinapayagan yon. Kung may mga live-in pa rin po sa inyo, pwede ko po kayong ikasal libre. Dito po sa church. Huwag lang po kayong mamuhay sa kamunduhan. Para matanggap niyo po ang buong kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Amen po ba? So yun po ang love po ng Panginoon, wala po siyang compromise. Last week po napag-aralan po natin yung kind of love na inano po sa atin ng Lord. God's love empowers us to overcome sin. Ang ibig sabihin lang po nito, no, para po i-recap lang po natin, kung talagang mahal mo ang Diyos, hindi ka gagawa ng makakasakit sa Diyos. Salamat po sa amen nyo. Long time no see. Kung talagang nagmamahal ka sa Diyos, sumusunod ka sa Diyos. Isa po sa mga definitions po ng love, remember this, wala pong pwedeng makapag-define ng love, hindi po ang LGBTQXYZ, hindi po ang Senado, hindi ang Kongreso, hindi ang sinuman Poncio Pilato. Isa lang po ang pwedeng magbigay ng tamang kahulugan ng pag-ibig, walang iba kundi ang Diyos. Because ang Diyos ay pag-ibig. Amen ho ba? So one of the meanings of love na napag-aralan po natin last week, kung nakikinig po kayo, love is sincere, hate what is evil, cling to what is good. Ang tunay na pag-ibig, it hates evil. Mahal po natin ang tao, pero yung kasalanan, we hate po yung kasalanan. Sa isa pong lesbian or tomboy, mahal po natin yung tao, pero yung act of homosexuality, hindi po natin dapat minamahal yan. Mahal po natin ang taong addict, no? Pero hindi po natin mahal yung kanyang shabu. Amen. Naiintindihan po natin yon. Yun po ang Diyos. Mahal po tayo ng Diyos, pero God hates sin. To the point na talagang binigay po niya ang kanyang bugtong na anak. Ganun niya po kinamumuhian ang kasalanan. Para lang po tayo magkaroon ng kapatawaran. Amen. So maganda po na mai-review niyo po ito. Meron po tayong Facebook channel at meron din po tayong channel sa YouTube, Light Shines TV. Para maulit po natin, ulit-ulitin po natin mga sermon upang ito po talaga ay ma-inculcate, mailagay po talaga sa puso po natin upang masunod po natin ang kalooban ng Diyos upang mabuhay po tayo sa katuwiran at kapayapaan ng ating Panginoon. Now today, ang pag-aaralan po natin, God's love empowers you to conquer fear and timidity. 2 Timothy 1:7, sabi po dito, for God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. Tayo muna po yung manalangin. Our loving Heavenly Father, we just want to thank you for this wonderful day na pinagkaloob mo po sa amin. We thank you for the strength. We thank you for divine healing, Lord, na pinagkaloob mo po sa bawat sa amin. We thank you, Lord, sa masarap na tulog kagabi, Panginoon. We thank you, buhay po kami ngayon. Wala po kami sa banig ng karamdaman, wala po kami sa nicho, wala po kami sa mga bilangguan. We are here in the perfect place and perfect time na kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat at tatanggap ng iyong pagpapala mula sa iyong salita. We allow you, Holy Spirit, to move to every individual, to move to every heart, so God, and minds. Lord, empower us, O God, to understand your word.
illuminate your words to us, O God, so that we may receive the full blessings from your word. And as we believe and receive your word, I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people today, maging po lalo na po sa mga first-timers at mga naka-online. We praise you, we glorify you. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po, Lord. Hallelujah. Ang sabi po dyan ni Paul kay Timothy, God has not given, ang background po pala nito, ganito muna siya. Si Timothy po, huminto po siya sa pagpangangaral during this time dahil na-intimidate po siya. Natakot po siya dahil nakakulong po si Paul dito at marami po sa mga Kristyano, pinugutan ng ulo, pinako sa krus, pinatay. So natatakot po siya. Sumulat po si Paul, ang isa sa mga laman ng sulat po niya, for God has not given us a spirit of fear and timidity. Sa ibang salin po makita niyo lang fear. But in the original Greek, one word nga po siya pero dalawa ang meaning, fear and timidity. Ang sabi po diyan, hindi tayo binigyan ng pagkatakot o pagiging dungo o mahiyain ng Diyos. Ano po ang panlaban? But of power. Sabihin niyo po, power. We have power because of the name of Jesus and the Holy Spirit is in us and the power of His Word. And we have also the power of His love. Ito po yung panglaban po sa takot. And self-discipline. Na kailangan mong disiplinahin ang sarili mo, self-control, kontrolin mo sarili mo na hindi ka matakot. Because kapag natakot ka, it opens the door for the evil spirits na makagawa po sa buhay mo. Always remember that. Kapag ikaw ay natakot na, it destroys your faith. And therefore, ang mga masasamang espiritu ay nakakagawa po sa ating mga buhay. Amen. Maliwanag ho ba yun? Now, sa ating pong pag-aaral, kailangan mas maunawaan po natin itong word timidity. Kasi alam po natin what is to fear. But what is being timid, hindi po natin alam. Alam niyo po yung timid? Yung kabangpangan? No. Timid, press. Pero parang tama po siya, no? Kasi po kapag ikaw ay natatakot, nape-pressure ka. Natitimid ka. Now, tingnan po natin mga ilang definitions na nakuha ko po from the dictionary. Ang ibig sabihin po na timidity, lack of courage and confidence. No, wala kang lakas ng loob, wala kang tiwala. No? And then dito po, number 2, timid people are shy, ang sabi po dyan, nervous and lack courage and confidence in themselves. Yan po yung mga taong timid na tinatawag po. Number 3, you can see the word timid, ang sabi dyan, in the middle of intimidate. Kapag ikaw ay in-intimidate, ikaw ay tinatakot. Ikaw ay binubuli. Yan po ang intimidate. No? And to be timid is to be frightened or to pull back from something. When you intimidate, ang sabi po dyan, you frighten or make someone afraid. It's either you are the one who intimidates or ikaw ang ini-intimidate. Ikaw ang tinatakot, ikaw ang binubuli o ikaw yung nambubuli. No, kahit ano pa ho siya. Number 4, sabi po dyan, if you describe someone or something as intimidating, you mean that they are frightening and make people lose confidence. Number 5, intimidate implies inducing fear or sense of inferiority into another. Halos pare-pareho po ang meaning. Number 6, intimidating is used to describe someone or something that is frightening and causes someone to lose confidence. Ang mga katulad pong salita nito, it includes frightening, alarming, terrifying, menacing. Intimidated is used to describe someone who feels frightened and lacks confidence because of a person or situation. Alam niyo po yung na-intimidate ka, sino po sa atin dito, sana first honor kayo kung hindi kayo na-intimidate. Alam mo yung sagot, pero ayaw mong itaas ang iyong kamay. Nung sinabi yung sagot, sabi ko na yan. Alam niyo, may mga kaklase kayong ganun yung sabi ko na yan. Kaya may bukos sagapan, utiyak migtas gamat, balo may pala. Ano? Sabi ko na yan. Rengalwa, kunwari lang mo. Sino po sa atin po dito, halimbawa players po kayo, basketball or whatever game, pag nakita niyo pong malakas yung kalaban, para kayong na-intimidate. Sa basketball, madalas po yun. Dati po ako naglalaro. Pag nakaka-intimidate po yung kalaban, hindi ka nakaka-shoot. Because nawawala na yung self-confidence mo. Sino po sa inyo dito, sana may asawa na kayo pero hanggang single pa kayo kasi na-intimidate kayo.
Kasi kalagu, pastor. Yung pong ganyan. Sino po sana dito, kung di kayo natakot, sana may bahay na kayo ngayon. Alam niyo po, I thank the Lord, more than 19 years ago, naglakas po akong loob na kunin po yung bahay na meron po kami ngayon. Natapos na po ito noong November, yung bayad po namin, na-complete na po nung last November last year. So, lalabas na po yung titulo. Praise the Lord. Linakasan ko lang po ang loob ko po noon. Ang bahay po namin nasa likod po ng Chevalier. Medyo mahal po ang lote ho doon. No, pero luma po yung bahay. Wala po akong pakialam kung luma yung bahay. Gusto ko lang po yung location. May mga subdivision po noon pa na at yung laking sulok. Ayoko pong ganun na maglalakad po yung mga anak ko na nag-pray po ako, Lord, gusto ko yung malapit sa highway para hindi na po mamasay yung aking mga anak. Ganun pa man, nag-aaral po sila sa Chevalier. Paghapon, naka-tricycle sila. 200 meters nang ang layo sa Ba't kayo naka-tricycle? Kaya nga malapit yung bahay natin. Pagod na kami, daddy. Manggamos na kabundok. But anyway, linakasan ko po ang loob ko kahit po alam ko na kulang po ang sahod ko pambayad sa Kasi ang ko ho talaga, kung paano kami kinasal ni Mrs. na kulang po ang aming budget, no, umasa po kami dun sa mga envelope. Noon po hindi pa uso yung we prefer cash. Pero linakasan ko po ang loob ko na ilagay sa invitation yon. Ayoko po ng maraming baso, ng maraming kutsara, no, yung mga ganun ho. At dahil malakas po ang loob ko at loob po namin, nung nagbayad po kami sa kasal, sobra pa. Habang nakagown siya, nakabarong po ako, nagbibilang po kami sa harap ng sekretary ng batis asul pa po noon. No, tumatawa siya, ala ko po alam po pamayad, Auremi na ako. Nagsobra pa po. Kapag ninakasan mo ang loob mo, no, at kasama mo ang Diyos, God will provide. Amen. Ito po dapat natin, we are no longer slave to fear because we are children of God. At ang number 7, dinagdag ko po dito, no, akin na lang po ito, timidity is selfishness. Kasi po yung, ano kayang sasabihin nila kung gagawin ko to? Ano kayang mangyari? Papatami pakarini ako, mapapahiya ako. It is selfishness. Actually, it is pride. Hindi po totoong yung taong tahimik, humble yan. Wala pong ganun sa Bible. Alam niyo po, tinawag si David na a man after God's own heart. Pero anong sabi po niya? 15 or 17 years old siya noon. Ako lalaban sa higanting yan. Nayabangan po yung panganay, si Eliab sa kanya. Alam ko kung gaano kakayabang kanya. Si David po, alam po, baka nung buhay po tayo na sabihin natin, inintawang ay nene mo kalati pero nakaragul kaladwa. Labanan ni kano'y Goliath. Bakit po? Because the confidence of David, hindi po sa sarili niya. Yung confidence niya sa Diyos na buhay. Hindi po dapat self-confidence. Dapat ang confidence po natin, Christ's confidence. God's confidence. Natiwala ka dahil alam mong hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen. Ito dapat ang mapag-aralan po natin. Ano niyo po, pakinggan po natin, mabuti ho ito. Ano man po ang kinakatakutan nyo ngayon, ano man po yung para kayong, tawag ho dito, para kayo pong linalamon po ng problema nyo, o kung ano man sitwasyon po ninyo, wag po kayong matakot. Siya nga ho pala, ang Tagalog po ng timid, no? Ang Tagalog po ng timid is, pindot. Now, Tagalog po ng being timid is mahiyain, no? Kimi, dungo, mahinang loob. Ayan po, mahiyain, umid, matakutin. Hindi ko po, ngayon ko lang po umid. Pero yung dungo, alam po natin, madalas po natin ginagamit sa Kapampangan yan. Balo yung po rin, dungo po ng pagsabihan mo lang makakaila. No, hindi po magandang driver yan habang kausap mo na po, pastor, lumawi ka kanda, alam mo, sabal tamo. Alam niyo po yung ganun. Alam niyo ho, kapag anak ka ng Diyos, kahit hindi ka nag-aral o mababa ang pinag-aralan mo, ikaw ay anak ng Diyos, huwag kang dudungo-dungo. Amen. Ito po problema po noon, nung high school po ako. I remember, may mga nagyayaya po sa akin sa campus ministry, pero mga dungo po sila. Yun po, makanano kong pakyabayan, no? Excuse po sa word, no? Sabi ko, makanano kong pakyabayan din. Ayoko po maging full Christian po noon, bagamat kilala ko na po ang Panginoon, dahil po, ang tingin ko po sa mga born again, no, para silang mga weird. Sa Kapampangan po, wala mo, moinklay ako. Makanya lang po mga piblas. Alam niyo po, hindi tayo dapat mukhang kawama, hindi tayo parang momoink po. Mga anak tayo ng Diyos. Naka-robe of righteousness po tayo. Dapat tumayo po tayo na anak ng Diyos.
Amen? Hindi tayo dapat nahihiya. Dapat sa school tayo nag-excel. Sa mga kabataan, hindi kayo yung nakikiuso. Dapat tayo yung trendsetter. Amen? Hindi tayo yung utu-uto. Amen? Hindi tayo yung mga dungo. Hindi yung kung anong uso, kahit labag sa Diyos, gagawin po natin. Hindi po tama na ito po ang pag-aaralan po natin ngayon. Number 1, God wants you to overcome fear and timidity with the power of His love because fear and timidity can hinder you from doing God's will. Kapag ikaw ay dungo-dungo, mahiyain ka, mahina ang loob mo, natatakot ka, posible na hindi mo gagawin ang kalooban ng Diyos. For example, yung pong pag-share ng gospel. Ay nakakaya kung i-share kong gospel. Ano pong sabi po ni Paul sa Romans 1:16? I am not ashamed of the gospel of Christ. Why? Because it is what? The power of God that brings salvation to everyone who believes, first for the Jew and then for the Gentiles. Kung ito po pala yung kapangyarihan ng Diyos na magligtas ng tao, bakit ka mahiya? Amen. Sino pa ho dito hanggang ngayon nahiya kayo na born again kayo? Ang totoo nun, wala kayong hiya. Kanino? Sa Diyos. Dapat po kung mahiya tayo sa Diyos. Wag po tayo, anyang kanitang sure-sure kang balasing ka, sure-sure ka kang dala na kang marine. Dapat ngayong born again ka, mas wala ka dapat hiya dahil kay Kristo. Dahil binago at linigtas ka ni Kristo. Amen. Dapat maging proud ka na ikaw ay born again, meron kang relasyon sa Diyos. Dahil pag namatay ka, yung mga kaibigan mo na nahiya ka, yung mga kamag-anak mo na nahiya ka, hindi ka pagtatanggol niyan, si Kristo lang. Tatayo siya sa langit, sasabihin niya, Ama, ito dapat pumasok din ng langit dahil hindi niya ako kinahiya. Sabi ng Panginoon, kung kinahiya mo ko dito sa lupa, sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng lahat ng mga anghel, ikahihiya rin kita. Yung iba po ngayon, nahihiya po sila na gumawa ng mabuti, pero walang hiya naman po sila, excuse po sa word, sa paggawa ng masama. Mamili ho tayo. Kung tayo Kristiyano, dapat hindi tayo nahiyang gumagawa ng mabuti para sa Diyos. Hindi tayo dapat na-intimidate. Amen ho ba? Now, let us learn from the story po sa mga Israelites nung lumabas po sila ng Goshen ng Egypt, kung paano po sila na-intimidate ng mga kaaway at hindi po nila ginawa ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban po nila ng Diyos, babasahin ko pong ito, during this time, dapat po papasok na sila ng promised land ng ilang araw lang. Pero hindi po nila ginawa ang kalooban ng Diyos dahil na-intimidate po sila. So ang sabi po sa Numbers 13, sabi po ni Lord kay Moses, mamili ka ng 12 spies, one from each tribe. Ang pinakakilala po dito si Joshua at Caleb. So nung 40 days po nilang in-explore ang promised land, sabi po ni Moses, tignan nyo kung ano ang mga nakatira doon, ano ang lupa, yung mga prutas, kung ano sila. Alam niyo po, ang nakita po nila doon, yung grapes, yung isang ano po niya, yung isang tangkay niya, isang buwik po, 2 tao ang nagbubuhat. Ganon po kalalaki ang mga grapes po doon sa promised land. Nung pag-uwi po nila, ang sabi po ng 10 na 10 spies, excluding po dito si Joshua at Caleb, maganda yung lupa, maganda yung lugar, kaya lang, ito yung problema, oneng, masanting niya pangako yung Ginoo, oneng. Marami po tang papahamak po sa atin sa oneng. Alam niyo ba yon? Kaya lang kanya, yung mga nakatira doon, mga higante, kinakain ang lahat ng nakikita nila. Dahil higante po. At tayo, sabi po, para lang ho tayo mga grasshopper. Tignan po natin dito sa Numbers 13:32-33. So they spread this bad report or evil report sa ibang salin about the land among the Israelites. The land we traveled through and explored will devour anyone who goes to live there. Ang sabi po nitong 10 spies na na-intimidate. And then sabi po dito, all the people we saw were huge. We have even saw, sabi po dyan, giants there. Ang giants po sa Hebrew is Nephilim. Ang sabi po dyan, the descendants of Anak, next to them we felt like grasshoppers, and that's what they thought too. Para lang tayong mga tipaklong, ang sabi po. Can you imagine that?
Hindi po ito mga basketball player lang. Hindi tayo parang tipaklong sa mga basketball player. Malalaki po ito. Huwag niyo paniwalaan po ang pseudoscience. Did you know, sa Amerika po, ang Amerika po, land of giants po yan. Marami pong documented na giants po dyan. Up to 50 to 100 feet po ang mga nahukay po nila. Binili po ng mga elite group po sa mga Illuminati at pag-aaralan daw. Tapos nung nagpalabas sila ng balita, sabi nila lahat fake daw. Sinong gagawa ng fake na ganong kalalaking ano? Tapos dinidemand po, nasaan yung mga buto kung fake? Tinunaw daw nila. Hindi po tinatago po nilang katotohanan. Kasi po masisira ang evolution. Paano nag-evolve yung giants? Mababasa niyo po sa Bible, may mga giants po. Now, naituro ko na po ito, I think more than 6 years ago, sa ating pong Wednesday. I don't know kung nasa YouTube pa ho yan. No? Pero, ang punto ko dito, hindi po, ba't may giants? Baka po ma-confuse po kayo dahil tinuro sa science, walang giants. Tinuro sa science, galing ka sa isang kitikiti, naging palaka ka, naging butete, palaka, naging unggoy, tapos ganyan ka na ngayon. Kawawa naman yung ibang mga palaka ngayon at butete at saka po mga unggoy, naiiwan sila. Huwag niyo pong paniwalaan yun. It takes more faith to believe in evolution. No, mas matinding pananampalataya ang kailangan mo doon. Sa Diyos po, kinreate po tayo ng Panginoon. Amen. Therefore, dapat po natin paniwalaan kung ano ang salita ng Diyos. Amen po ba? So natakot po sila sa mga giants, na-intimidate po sila no, sa mga giants. Ituloy po natin sa chapter 14, tuloy-tuloy po ito. No? Yan na po ang last verse sa chapter 13. Sabi po dyan, then the whole community began weeping aloud. Umiyak po sila and they cried all night. Alam niyo po gaano karami po ito? More or less, nasa 3 million Israelites na po itong mga ito. Ganito po sila karami. Isipin niyo po lahat po sila umiiyak all night and sabi po niya, their voices rose in a great chorus. Tingnan niyo po para po silang kumakanta. A great chorus, sabay-sabay po sila of protest against Moses and Aaron. If only we had died in Egypt, ang sabi po nila, even here in the wilderness, they complained. So nag-complain na po sila. Verse 3, why is the Lord taking us to this country only to have us die in battle? Bakit tayo dinala ng Diyos dito? Para lang mamatay dito? And then sabi na, our wives and our little ones will be carried off as plunder. Gagamitin lang, magiging alipin lang, papatayin lang ang ating mga pamilya, ang ating mga asawa at mga anak. Sabi po dito, wouldn't it be better for us to return to Egypt? Gusto po nilang magbalik sa dating buhay. Dahil sa pagsubok, na-intimidate po sila. Then they plotted among themselves, let's choose a new leader and go back to Egypt. Mamili tayo na mga aliwang pastor, sabi po nila. Magbalik tayo dati tambye. Now, ito po ang naging problema po na hindi po nila ginawa ang kalooban ng Diyos. Bakit? Because of timidity. They were intimidated because of fear. Now, ganun din po si Haring Saul. No? Meron pa isang kwento ho dito, si Haring Saul. Si Haring Saul po siya po yung first king of Israel. Hindi pa po divided ang Israel po dito. Now, si Haring Saul, inutusan siya ng Diyos through prophet Samuel na ang lahat ng Amalekites ay patay ng lahat ng lahi. Matanda, bata, babae, lalaki, lahat ng mga hayop patayin, walang ititira. Now kung tinatanong niyo po, bakit ganyan ang Diyos ng Old Testament? Bakit may mga lahi pinapapatay po? Dahil alam ng Diyos kung gaano ka-demonic ang isang lahi. Hindi po magkakamali ang Diyos. Mas magaling pa ba ho tayo sa Diyos? May mga nagko-question ng ganyan eh. Because of ganitong ano lang sa Bible, hindi naman magtitiwala sa Diyos. Mas pipiliin na nilang huwag magtiwala sa Diyos. In other words, mas pipiliin na nilang pumunta ng impyerno. Alam niyo po, ang Panginoon, whether taong righteous o masama, meron siyang prerogative, meron po siyang kapangyarihan na kunin ang buhay po natin. No questions asked. Kahit sa oras pong ito, kung patayin man tayo ng Diyos, nasa Diyos po yun. Pero alam ko, hindi po gagawin ng Diyos. Ang punto ko lang po dito, dahil siya ay Diyos, pwede niyang gawin ang lahat sa atin. Dahil linikha niya lang ho tayo. Amen ho ba? Huwag na ho nating pahirapin pa ang ano ho natin dito. Simple lang po yan. Dahil alam ng Diyos kung gaano karumi, gaano ka-demonic ang lahi ng mga Amalekites. Kaya nga po niya, sabi niya kayo 100% lipulin mo sila. Pero ang problema, hindi po ginawa po ni Saul po ito. Tingnan po natin sa 1 Samuel 15:9-11. Saul and his men, ang mga sundalo po, spare Agag's life. Hindi rin nila pinatay
ang hari. And then sabi diyan, and kept the best of the sheep and goats, the cattle and the fat cows and the lambs. Everything, in fact, that appealed to them. Yung maganda sa paningin po nila, mataba, yung magagandang babae po, matitipunong lalaki, tinira po nila yan. They destroyed only what was worthless or poor quality. Yun lang po pero hindi po yan ang utos ng Diyos. So partial obedience lang po ang ginawa po ni Saul. Now, nagalit po ang Diyos at ang sabi po ng Lord dito sa verse 11, then the Lord said to Samuel, I am sorry that I ever made Saul king, for he has not been loyal or faithful to me and has refused to obey my command. Ano po ang definition ng loyal dito at faithful? Yung hindi siya naging faithful, hindi siya naging matapang. Hindi niya kinumpleto na may buong tapang at lakas ng loob yung pinapagawa ko sa kanya. And then sabi po diyan, sabi po ni Samuel was so deeply moved when he heard this that he cried out to the Lord all night. Matindi po si Prophet Samuel, buong gabi po siyang umiyak dahil po sa rebellion po ni Samuel. So pagka umaga po pinuntan po ni Samuel, si Saul, ginrit po niya, mahaba po ito, pwede nyo nang basahin sa kinukwento ko na lang po yung ibang part. Sabi, ginrit po niya, Prophet Samuel, eto ginawa kong ang pinapagawa ng Panginoon sa akin, na mission accomplished, ang sabi po niya. Ang sabi ni Samuel, mission accomplished. Ano yung manarinig ko mga hayop na yan? Yung mga yan, magaganda yan, matataba yan, i-offer naman sa Lord. Pero hindi mo ginawa ng kompleto, sabi ni Samuel. So, chapter 15, 20-24 ng 1 Samuel, sabi po ni Saul dyan, but I did obey the Lord. Saul insisted, pinilit po niya. I carried out the mission he gave me. I brought back King Agag, but I destroyed everyone else. Pinatay ko naman lahat. Si King Agag lang tinira ko, sabi po dyan. Then my troops brought in the best of the sheep, goats, cattle, and plunder to sacrifice to the Lord your God in Gilgal. Para pong sinusuhulan ng Diyos, isa-sacrifice ko naman. Alam niyo po kung minsan ganyan ho tayo, Lord, paborin mo pong sumambot ko kayong sugal. Mag-offering na ako, mag-tithes ko. Dino po, ringalwaki kayo, lalawi akong number kanyan. Tinitingnan yung number para mamaya itayayak yung wedding. Ang gaya nila, maran ko pa rin ako pamurin magtiwala king Diyos. Ringalwaki kayo, akakit ako kayong nepo. Makapila ko ka rin. Makapiyak na ko man Hindi ko po alam kung, kaya po, potang ati kong akit kung minsan doon. Kung balo nung atuan kaya wali ka. Kasi makapiyak yan. Siguro mag-pray ako, Lord. Nano kayang number kaya ko? Nano kayang number na kinain ng Pastor Manny niyang kaya? 1 Samuel 15 ba? O, nano kayang ko ng kong number ka rin Pero Lord, pag sinambot ko mag-tithes na ako, hindi niya po natin masuhulan ng Panginoon. Hindi po nalulugod ang Diyos sa mga sugal. Dahil para ka nagtitiwala lang po sa swerte. Huwag na po kayo maniwala sa swerte. Mamamalasin kayo. Joke lang po yun. Tayo po'y pinagpala na. Amen. Wala pong malas po sa atin. Wala nang curse sa atin. Wala nang sinumpa sa atin. Tayo po'y tinubos na ng Panginoon sa mga sumpang yan. Amen. So tuloy po natin ang kwento. Verse 22, but Samuel replied, what is more pleasing to the Lord? Ano ba yung mas nakalulugod sa Diyos? Your burnt offerings and sacrifices or your obedience to His voice? Sabi po niya, listen, makinig ka. Sabi po ni Samuel sa kanya, obedience is better than sacrifice and submission is better than offering the fat rams. Kahit po mag-offer ka na mag-offer dito ng yung tithes offering at saka first fruits, kung meron kang compromise sa buhay mo, nakikiinom ka pa sa mga kaibigan mo, nakiki-compromise ka pa sa trabaho mo, anumang kompromiso po, hindi po tinatanggap ng Diyos sa mga offering mo. Yung iba naman yan, yung po mga balasubas yan, sasabi, ay magiging obedient na lang ako kay Lord, kahit hindi pala ako mag-sacrifice sa Kanya o mag-offer sa Kanya. Hindi po ganun yun. Kasi po kung obedient ka, mag-o-obey ka sa word yan na mag-tithes and offering ka. Amen. Ay, yala ko palang lusot na. Kaya nga po, it is very important. Alam niyo po, ang obedience, ito po ang bunga ng pag-ibig. Sabi po sa John 14:15, if you love me, you will obey my commands.
Amen? Kung walang love, walang obedience po ang ating pagbibigay, you will gain nothing. Ang sabi po ng 1 Corinthians 13:3. Bakit i-offer mo pa ang lahat ng ari-arian mo, ipasulong mo pa ang katawan mo, isakripisyo mo, mamatay ka man sa anumang ministry, pero kung walang pag-ibig, you will gain nothing. Kaya nga po ito, one of the main reasons bakit nagtatites ka naman pero parang walang bumabalik, because napipilitan ka lang, walang pag-ibig. Dapat anything na i-offer po natin sa Lord, our time, our talent, our treasure, kailangan po yan ng gagaling sa puso natin. You are willing and obedient. Ang sabi po sa, I think Isaiah 1:18, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Kapag ikaw ay willing, mayroong pag-ibig sa Diyos. Amen po ba? So sabi po dito, obedience is better than sacrifice, no? And then next verse po, ang sabi niya, rebellion is as sinful as witchcraft. Tinawag po yung partial obedience. Partial obedience is still disobedience. Amen. Nag-attend naman ako ng ganito, nag-ano naman ako at ang aking pag-inom, occasional na lang. Every week meron siyang occasion. Kuminsan 2 to 3 times a week ang occasion niya. Occasional daw po. Alam niyo po, pag sumunod ka sa Lord, dapat po kompleto, hindi po partial obedience. Dahil partial obedience is still disobedience. Kaya nga po, tinawag po ang pagiging disobedient po dito na rebellion. It is as simple as witchcraft, parang pangkukulam po. Now, sino po yung mga mangkukulam? Ang mangkukulam po, sumasamba kay Satanas sa mga demonyo. Kung ikaw ay disobedient sa Lord, para kang sumasamba sa mga demonyo. Ito po sinasabi po ng salita ng Diyos dito. And stubbornness, yung matigas ang ulo, ayaw pa correct. Remember, Proverbs 12:1, he who hates correction is stupid. Kaya nga po, stubbornness as bad as worshiping idols. Para kang sumasamba sa Diyos-Diyosan, sabi dyan. So because you have rejected the command of the Lord, He has rejected you as king. And then next verse po, verse 24. Then Saul admitted to Samuel, yes, I have sinned. Ito po, nung rebuke na siya. So, dito lang niya, inadmit na nagkasala siya. Anong dahilan? I have disobeyed your instructions and the Lord's command, for I was afraid of the people and did what they demanded. Na-intimidate po sila sa mga sundalo. Na sinasabi lang, Haring Saul, wag na nating pakialaman ito. Siguro mas malalaking katawan niya, ito yung matitipon ng sundalo niya. Hindi, sabi ng Lord, natakot siguro siya. Hindi, nanalo na tayo, sayang itong mga ito. Na-intimidate po. Kahit po siya yung king in authority at that time, pag sinabi niya dapat, matutupad. Pero na-intimidate siya, nakalimutan niya na meron siyang authority bilang isang hari ng Israel. Alam niyo po, kapag meron kayong authority, i-exercise niyo po with all justice and righteousness. I remember po, nung ako po ay napilitan na ma-promote dahil umalis po yung manager ng pinagtatrabaho ko po noon, Christian company po siya. I was 23 years old. 23 years old po ako. At marami pong problema sa mga tao. Isa sa maging problema ko pong tao, 23 years old po ako ito, magsi-16 na po siya. Kabaryo pa ho namin sa San Luis, kainuman po ng tatay ko sa San Luis. Barkada po, in other words. Hindi po siya, madalas siyang mag-absent. So time ko po dito, hindi siya pumapasok, kulang ang driver ko na magdi-deliver. At kapag ayaw na po niya mag-deliver, uuwi na lang siya. Yung mga dating mga supervisor, hindi po siya na-reprimand. Ako po pinatawag ko nung pumasok siya, sabi ko, kuya, wag ka munang, yaka pa mag-over, yaka pa mag-drive, sabi kong ganyan. So pinag-aralan ko po yung policy ng company, yung rules and regulation ng company. Yung kanyang mga ginagawa, dapat termination na siya. So sabi ko po sa sa mukha niya, magbuhat ngayon hindi ka na pwedeng magtrabaho according sa policy. Ang sabi po niya, sir, mo ko terminate, wag mo ko terminate, sir. Teka lang kako, hindi kita tineterminate. Nung una, galit po yan, mataas ang boses eh. Nung sinabi ko pong terminate ko po siya, kung nagpa-intimidate po ako, ay opo, sige po, yun na mo po ulitan eh. Hindi ko po ginawa yun. I was 23 years old then, no? Hindi pa po, single pa po ako noon. And then,
Ang sabi ko sa kanya, i-terminate kita dahil sa mga katigasan ng ulo mo. Hindi ka nagpaalam, gusto umuwi ka lang na hindi nagpapaalam, hindi ka pumapasok, nag-aawol ka halos 1 linggo. Ngayon, sabi ng policy ng rules, balo mo na naman siguro yung policy, sabi ko sa kanya. Alam mo naman siguro na yung mga kasalanan niya matiterminate ka. So, hindi ako ang nag-terminate sa'yo, ikaw. Hindi mo ba naisip kung gagawin mo itong mga kasalanan nito, ikaw magte-terminate? So, hindi ako nagte-terminate. Ini-implement ko lang. Magbuhat po na lumakas po ang loob ko dahil alam ko, ginagawa ko yung tama. Dahil Christian company, kailangan tama. Sabi ko, nakiusap po siya, this time malambot na po yung boses niya. Sir, bigyan mo pa ako ng chance, ganun. Hindi ko pwedeng gawin yan kasi alam ng buong company na hindi tama yung ginawa mo. Kapag ginawa ko yan, sasabihin nila malambot ang leadership. So gagawin din nila ka. Hindi, I'm sorry ka ako. No, mag-pray ka na lang. No? I wish you na bigyan ka ng bagong trabaho ng Panginoon. Hindi ako nagpa-intimidate po. Ginawa ko po ang kalooban ng Diyos. I remember during that time din po, no, mga 14 years or 13 years ago, na bago-bago po akong leader po ng church sa dito. May mga leaders po tayong didisiplina. At marami pong nag-intimidate po sa akin. Isa na po yung nasa langit na po siya, naging best friend ko po siya. Isa po ng dating Dorcas. Na ang sabi po niya, nung nabalitaan po niya isang leader na po siya, na sabi niya, Pastor Manny, may Kenny na. Sabi po niya, talagang galit na galit po sa akin. Nakismile naman po ako, mano po kayo. Anong ginawa mo sa taong ito? Ganyan, ganyan, ganyan. Bakit ganito, ganyan? Bakit mo siya pinadisiplina muna, ganyan, ganito, ganyan. Alam mo bang, alam ko na yan, buhat nung pagkabata, ganyan, ganyan. Pinabayaan ko po siya, mata siya po boses. Pinabayaan ko po siya, hindi po ako nagpa-intimidate, nakismile lang po ako. And then sabi ko po, mayari na kayo po ako. Tapos na po kayo, pwedeng ako naman po pakinggan nyo. Kinwento ko po yung naging problema ng leader na ito. And then, nung pagkatapos ko pong kinwento sa kanya, at nakinig po siya, sabi niya, nung kita mong panahon ko, patumba ko na yan. Nagbago po ang isip po niya. Kung na-intimidate po, ay sorry po, sige po. Hindi po, I want to do the will of God. At buhat po nun, linggo-linggo po, pinupunta niya ako sa office, lagi po kami nag-uusap. And I thank the Lord, nasa langit na po siya. You know, it takes courage from the Lord para gawin mo ang will ng Panginoon. Ang sabi ko nga po, madalas, noon pa man, kahit po ngayon, ipipreach ko ang gospel kahit masakit po siya. Wala akong pakialam kung sino man masaktan. May mga pa man nagsalta sa akin dyan na, Pastor, at maramdaman mo pa ako makayan. Alam niyo pa sa inis ko, sabi ko, nung ikayo dapat magbayo na kayo mo. Alwa itang maramdaman, namburi mo, ano pong gusto niyo? Punta kayo sa church nang hindi kayo tinatamaan? Kung talaga may kasalanan ka, tatamaan ka. At kung tinamaan ka, magbago kayo, may sisisya ni Pastor. Amen? Kami po, pinapayang lang muna po namin dito. Hindi po kami mga clowns po dito. Mga lingkod kami ng Diyos. Kung ano ang sinabi ng Diyos sa salita niya, kailangan ihayag. Wala nang iba. Walang compromise. Kasi sabi ko po, total matay na ako rin. Sabi ko, ganyan po yung kaisipan ko po nun. Hindi pa ako na-renew ng mind. Nagdadialysis po ako. Gawin ko na ang kalooban ng Diyos. Gawin ko na ang kalooban ng Diyos. Very important po. Kung matatakot po tayo na ayaw po natin gawin ang kalooban ng Diyos, delikado po ang buhay po natin. Ito po ang nangyayari po kay Saul po, na natakot po siya. Now, gusto po ng Diyos na gawin po natin ang kalooban niya para po tayo ay mapagpala ng kapayapaan at ng mga blessings po sa araw-araw na hindi tayo magkulang. Sabi po sa Hebrews 10:36, you need to persevere so that when you have done the will of God, pakatandaan niyo po itong verse ito, it's very important. Hindi po automatic kasi. You need to persevere, magpatuloy tayo. Sabi po dyan, so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Ang mga pangako ng Diyos, hindi po yan parang si Juan Tamad na hinihintay mong mahulog yung bayabas sa bibig mo. You need to persevere. Magpatuloy ho tayong gumawa para sa Diyos na walang takot. Amen po ba? So God wants you to persevere in doing His will because He wants us to receive His promised blessings. Gusto po niyang tanggapin po natin. Ganito po kabait ang Diyos, kabuti ang Diyos sa atin.
Number 2, God wants you to overcome fear and timidity with the power of His love because fear and timidity can lead you to untimely death. Untimely death. Now, I remember po, noong pong 2020, ng pandemic po, marami po ang namatay. May mga ilan po namatay po noon, hindi po dahil sa COVID, dahil po sa takot. Isa po sa mga, dalawa po sa mga kakilala po namin, magkapatid po sila, dahil linalagnat po sila, nagpa-check up sa doktor. Sabi po ng doktor, wag na kayong umuwi, magpa-confine na kayo. At isuswab kayo, baka mahawa pa ang mga family ninyo. So kinonfine po magkahiwalay. At overnight lang po, naswab po sila, pero ang swab test mabagal pa ho noon. On the third day pa lang po, lumabas. Pero overnight namatay po sila. Saan po sila namatay? Sa takot. Iniisip po nila, kasi ako, naranasan ko po ito. Na-confine po ako, nasa IDU po ako. IDU muna po, no? Infectious Disease Unit, bago yung ICU. No? And then, now, kapag nandiyan ka po sa ganyang kalagayan, iisipin mo lahat, kung nakakamatay ito, paano yung mga pamilya ko? Ilang araw ko silang nakasama, baka nahawa na sila, baka maubos kami, baka lumabas na lang ako dito na abo. May kakilala nga po kami, oras lang po. Nung iniwan po siya sa hospital, sabi niya, iwan niyo ako dito. Ay, hindi na ako abot ng bukas. Alam niyo po, ilang oras lang po siya namatay. Dahil po sa pagiging matatakutin. Mamamatay ka, kapatid, sa takot. Kahit anong problema yan, hindi ka mamamatay sa problema. Dahil sasamahan ka ng Diyos, mamamatay ka sa takot. Kung i-allow mo yung takot, ini-intimidate ka ng dyablo, papatayin ka niya. Ako po ilang beses na akong in-intimidate ng dyablo. Ang una po dyan, yung magdadialysis ka, natakot po ako. Kaya nga po, nag-second opinion pa kami, nagpunta po kami ng National Kidney Transplant Institute. Lagi nga po akong kinakausap ng misis ko noon, sabi ng doktor, kailangan mo talaga mag-dialysis. Ayoko po. Nung kinabukasan, dumating uli yung doktor, sabi niya, kung hindi ka pa magpapadialysis, mamamatay ka na, sabi po. Hindi po sinabing, baka mamatay ka. Hindi po malambot yung doktor, daretsahan din po. No, palagi ko, Kristiyano din po yun. No, daretsahan po siya. Sabi niya, mamamatay ka na. Sabi ko sa misis ko, lumabas kayong lahat, kakausapin ko ang Diyos. Alam niyo bang pwede naman kausapin ng Diyos? Sabi ko, Lord, kung kalooban mo po na dumaan ako ng dialysis, pero kaya mo naman akong pagalingin ngayon. Pero kung kalooban mo dumaan muna ako ng dialysis, Lord, bigyan mo po ako ng lakas ng loob. Yung po ang prayer ko actually. Lakas ng loob na papagtagumpayan po ito. At pangalawa, sabi ko, Lord, wag mo pong hayaan na maghirap ang aking pamilya, na may benta po, may isang laang bahay, may benta yung mga sasakyan. Dahil alam ko po, lalo na po noon, ang PhilHealth, hindi po siya maganda. Ngayon po, mas maganda ng PhilHealth. Sabi ko, at ang dineclare ko, Lord, sabi nga po ni Haring David, mula nung bata siya hanggang tumanda siya, wala pa siyang nakitang lingkod ng Diyos na ang mga anak niya nagpalimos ng tinapay. Kaya alam niyo po, nung po nasa trabaho ko, marami po akong nasa business po ako, umabot po ng 6 million ang aking utang. Pero nung nag-dialysis po ako, agad po akong nag-resign. Nagtataka po sila, ba't nag-resign ako kagad? Pwede naman daw akong pumasok doon sa mga araw. Ayoko na kako. Gusto kong sundin ang kalooban ng Diyos. Kasi po, I realized, I was 32 years old noon, mag-50 years old na po ako ngayon. I realized na napakaiksi ng buhay kung hindi natin gawin ang kalooban ng Diyos. Alam niyo po, dapat 18 years old nagpastor na po ako dahil yun po ang calling ng Lord. Dahil natakot po ako. Nasabi ko, Lord, magtrabaho muna po ako, ma-establish kong ganyan, na mapag-aaral ko pa yung mga anak ko, ganyan. Parang sinasabi ko sa Diyos, Lord, hindi ka naman magpo-provide, pababayaan mo naman ako . Kasi po, noon, nakita ko yung mga pastor, puro utang, puro CA. I found out, ilan sa mga pastors, hindi po pala sila nagtatights. Kaya pala naghihirap. Penyarmon ko lang, diyan matwala ka ako. Nako, ka-hypocrite na ako. Kaya babon ako pa nga sa loob mag-preach about tithing, pero ikaw mismo ako mag-tithe sa ako. Wala akong pakialam po nun, kaya maraming nagalit po sa akin po nun. Ang sabi ko ganyan, kung binipreach natin, mauna tayong gawin natin. So I found out, ako po, kasi ako, bata pa ako, natutunan ko na po mag-tithes. Walang problema. Kaya nga po, kahit kinasal kami, yung mga anak po ang misis ko, sa mga anak ko po, lalo na po yung una, alam ko, normal na panganganak, biglang na CS, 12,000 lang yung pera ko. Ang bill po, 60,000. Pero alam niyo po, hindi pa ako pastor noon. I put my trust in God. Hindi po ako natakot. Sabi ko, Lord, lahat nito, ikaw ang magbabayad. Lumabas po kami, bayad po lahat, may take home pa. God is good po talaga.
Huwag ka lang matakot. Hindi po ako naratel, no? No ka rin niya kaya ibumbay, no ka rin niya kaya ikaya. No? Total mayaman niya yung boss ko. Yung boss ko po last sa team kasi. Total mayaman, magnutak ko yung boss. Hindi ko po ginawa yun. Ang ginawa ko po, nagtiwala sa Diyos. Hindi po ako natakot sa mga sitwasyon. Na kapag natakot ka sa sitwasyon, hindi mo nagagawin yung kalooban ng Diyos, mamamatay ka pang maaga. Tingnan po natin, balikan po natin ang mga pangyayari dito po sa mga sa 10 spies at saka po sa sa mga Israelita. So nagalit po ang Diyos, sabi po ng Diyos kay Moses, Moses, kanya tumabi ka dyan, lilipulin ko na ang buong Israelita, ikaw na lang ang ititira ko, ang lahi mo, din na lang ako mag-uumpisa. No, parang sinuhulan pa ng Diyos si Moses pero si Moses, nag-intercede po siya, nag-pray, Lord, huwag po niyong gawin ito. Ano nilang sasabihin ng ibang bansa? Naninabas mo lang ang iyong bayan para patayin dito sa ilang? Sabi nga, far be it from you, Lord, you are a compassionate God, slow to anger and abounding in love. Patawarin mo po sila. So pinapatawad ko sila, sabi ng Panginoon, pero lahat ng nag-complain sa akin, lahat ng nagre-rebelde sa akin, 20 years old pataas, hindi na papasok ng promised land, mamamatay na dito sa ilang. Basahin po natin, Numbers 14, 26, 29. Sabi po diyan, then the Lord said to Moses and Aaron, how long must I put up with this wicked community and its complaints about me? Hanggang kailan ko pagtitiisan ng mga tao ito na masyadong mareklamo? And then sabi diyan, yes, I have heard the complaints of the Israelites and are making against me. Sabi po diyan. And then verse 28, now tell them this, as surely as I live, ang sabi po ng Panginoon diyan, I will do to you the very things I heard you say. Ano po madalas nilang sinasabi? Sana sa Egypt na lang tayo namatay o kaya dito na lang tayo mamatay. Ang sabi ng Panginoon, hanggat ako ay nabubuhay, bakit hindi mamamatay bang Diyos? Hindi po. Ang sinasabi ng Lord dito, no, dahil ako ang Diyos na makapangyarihan, gagawin ko mismo ang laging lumalabag sa mga bibig ninyo. Kaya careful po tayo sa mga bibig po natin. Because there is power sa ating mga salita. Life and death, ang sabi po ng Proverbs 18:21, kung tama pa po yung memory ko, life and death is in the power of the tongue. And you will reap the consequences, anuman ang bunga ng iyong dineclare. And that's why sabi po ng Lord, no, yan, Proverbs 18:21, going back sa Numbers 14:28, I will do to you the very things I heard you say. Kaya dapat po araw-araw, instead of complaints, instead of reklamo, bakit po kapag nagre-reklamo ka, nagko-complain ka, you are opening the doors to the evil spirits. Nakakagawa po sila, hindi po ang Diyos ang nanunumpa sa iyo. Dahil hindi na tayo sinusumpa ng Diyos because we are living under the grace of God. Hindi tayo pinaparusahan ng Diyos ng ganon na lang dahil nasa grace na ho tayo ng Panginoon. When you complain against God, you are opening doors, nawawala yung protection ng Diyos sa atin. You are opening the doors in your life na makagawa po ang mga masasamang espiritu. Kaya instead of complaint, sabihin niyo, Lord, thank you. May karamdaman ako ngayon, but you are my Jehovah Rapha. By your stripes, I am healed. Lord, thank you. May problema ako sa salapi ngayon, but you are my Jehovah Jireh. You will provide, richly, abundantly provide. Hindi mo ako pababayaan, Panginoon. Marami akong pagsubok ngayon, Panginoon, malalaki, pero mas malaki ka at mas makapangyarihan ka. I declare that I am blessed. My family are blessed. And we have this divine wall of protection sa iyo araw-araw. Because you are good, alam po namin, Panginoon, mananatili ang kapayapaan sa amin. You need to declare from your mouth the goodness of God. Para talagang maranasan po natin ang blessing po ng ating Panginoon. Verse 29, sabi niya, you will all drop dead in this wilderness. Sabi po ng Panginoon. Because you complained against me. Kaya nga po, napakadelikado po na nagko-complain. Stop complaining. Kahit po nagtataasan ng wala po yan sa sweldo. Nasa pagiging tapat mo sa Diyos. Ilan na po ang nag-testimony dito, yung kailan lang po, kung narinig niyo po yung testimony ni Brother Serrano, nakapag-aral po siya ng nursing at saka ng engineer, nagtapos po sila. Halos siya lang po ang nagtatrabaho below minimum. Wow! Bakit po? Kasi kung kaya ng Diyos na i-multiply yung 2 isda at 5 tinapay, kaya din ng Diyos na i-multiply yung sahod mo kahit na below minimum ka pa. Bakit? Mayaman ang Diyos. You just need to believe. Kaya ng Diyos. Pero kaya mo bang manampalataya?
na hindi ka nagre-reklamo, nagtataasan ng bilihin, nagtataasan ng mga gasolina. Instead of, ay, miktas na naman kay, I praise the Lord, keng kingdom na ng Ginoo, kung magkulang. Amen? Alam niyo po, sa totoo lang, yung mga tapat sa Diyos, wala po ako naririnig na complain. Wala po ako naririnig na masakit yung biya. Yun lamang, meron pong mga ilang Kristiyano, nagre-reklamo, nagko-complain. Mamaramdam la para dinan mong love gift ng lamaran. Mamaramdam la ka rin see you, mamaramdam la ka rin testimony. Kapag ganyan po, hindi po nila ino-honor ang Diyos, pinapahiya nila ang Diyos. Kasi ang sabi ng Panginoon, walang magiging mahirap sa inyo, sabi po na Panginoon sa Deuteronomy sa mga Israelites. Bakit? Ako ang Diyos niyo. Bakit kayo mahirap? Kapag mahirap po tayo, alam niyo po hindi natin kasalanan kung tayo'y pinanganak ng mahirap. Pero yung mamatay kang mahirap, kasalanan mo na yan. Lalo na kung Kristiyano ka. Just obey the principles of God. The more you give, that is a principle. The more you give, the more you will receive. Salamat po sa ilang amen. Hindi nga luwa, puro reklamo. Subukan niyo pong magreklamo ng 1 week, tuloy-tuloy. Next week, pag funeral na kayo. Sabihan ko po kayo. Alam niyo po, ang pagiging reklamador, nai-stress ka. And stress is the mother of all diseases, ang sabi po ng science, ng medical science. Now, lahat ng tao, meron pong mga cancer cell. Yung iba, natutulog, patay. Paano mabubuhay yan? Ang sabi po ng mga doktor, nabubuhay yan kapag ikaw ay nai-stress. Kapag ikaw ay nagwo-worry. Kapag ikaw ay natatakot. Pansinin niyo po yan. Kaya sabi po ng Proverbs, a merry heart doeth good like medicine. Yung masayahing puso, ito ay gamot sa atin. No, gamot sa mga buto po natin. Ang sabi po diyan, it dries yung dried bones po natin. In other words po, yung mga arthritis po natin, maging masayahin ka lang. Anong po sabi po sa Nehemiah? Anong sabi po diyan? The joy of the Lord is my strength. Yung ikaw ay masayahin sa Panginoon. Yun ang kalakasan mo. Masaya ka nag-attend ng church, masaya ka nagsisiyo, masaya ka nagpe-pray, masaya ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Yun ang kalakasan mo. Long life ang ano mo. Ang bunga po niyan, long life. Kung bakit po ako, alam niyo po, January 27, saktong 17 years na po ako. Kung bakit po, isa po sa mga reason bakit mahaba po ang buhay ko kahit po nagdadialysis po ako, it is because I've learned to be joyful always, kahit ano pong sitwasyon. Even in the midst of crisis, kahit nung nasa loob po ng ICU yung misis ko, tumatawa po kami doon. Ma-ICU, naka-ICU po siya, hindi biro yung kalagayan niya, humihinto yung puso. Sabi ko sa kanya, huwag ka lang matakot, Joy, ka mo tatakot. Marakalta na problema, marami na tayong pagsubok na binigay, na pinagdaanan natin, pero hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Alam niyo po, halos 4 na oras lang siya sa ICU. Pinalabas na po siya kasi nag-normal na lahat. Hindi ho ba mabuti ang Diyos? Because being fearful, being intimidated by your situation, it dishonors God. But being joyful, kahit po mahirap ang sitwasyon, it is faith. And faith pleases God. Without faith, it is impossible to please God. You want to please God? Put your faith in Him. Be joyful always. Do not worry when you can pray. While you can pray, why worry when you can pray naman? Amen? Pwede mo naman sabihin sa Lord. Hallelujah. No karintana po, lumawot ko po. Ito po, no, I will do to, sabi diyan, you will all drop dead in this wilderness because you complained against me. Every one of you who is 20 years old or older and was included in the registration will die. Lahat kayo mamamatay, ang sabi po diyan. Alam po natin ng kwento, namatay po ang lahat ng 3 million na ito. Ang pumasok lang yung mga new generation, ang pinakamatanda si Joshua at Caleb lang. Now, pinatay din po ng Diyos maaga ang 10 men. Yung 10 spies, na Numbers 14, 36, 38, sabi diyan, the 10 men Moses had sent to explore the land, the ones who incited rebellion. Paano po sila nag-incite ng rebellion? Tinakot po nila ang buong Israelita. Tinakot po nila. And then, ang sabi po diyan, they incited rebellion against the Lord with their bad report, were struck dead with a plague. Before the Lord, sabi, with a plague before the Lord.
Of the 12 who had explored the land, only Joshua and Caleb remained alive. Bakit? Itong dalawang ito, kung babasahin niyo po yung Numbers 13 and 14, ang sabi nila, kaya natin, lusubin natin sila. No? Lusubin natin sila. Malalaki nga sila, pero wala silang protection. Nasa atin ng Diyos. Alam niyo po, sabi, we will devour them alive. Buriye po kay kapangpangan, lakan talang mabiya na po makanyan. Iganti po. Bakit po? Dahil mayabang sila. Hindi po kaya nga sabi po sa inyo, sa Bible, yung mga humble, hindi po yung tahimik. Kung minsan nga po yung tahimik, yan ang mayabang eh. Ay ako tahimik ako, banal ako, andyan dirit. Sa kaya ako puburi, kaya berin tahimik, lalo nito magbiyahe. Mapapanis kawawa. Sa kayang balo na nung daburi, alaya. O tinutuki-tuki ka pa, mananahimik ka mo pala. Hindi mo alam kung ano yung nasa loob niya. Yung balo nung okay ba? O aliya na, okay ka mo? Feeling niya, banal siya. Alam niyo po sa langit, hindi po tahimik sa langit. Araw-araw may naliligtas. Ano po sabi ng Diyos? Isang kaluluwa lang maligtas, naglulundagan ng mga hell sa langit. Nung ikaw ay naligtas, kapatid, may piyesta laging banwa. Hindi po totoo yung, kasi ako po no, sa Catholic Church, pag nag-church po kami, binabaw, shh, ginagano ka ng mga matanda, no? Shh, ulit-ulit. Hanyang taulian, nakako, shh. Mga banal na aso, santong kabayo, hi. You know? Alam niyo po, kung minsan po natin, kala natin yung mga team. Si Joshua at Caleb, sabi nila, lusubin natin. Huwag lang tayong matakot, sabi niya. Kasama natin ang Diyos. Kung tayong panahon nun, kanino tayo kakampi? Kay Joshua o dito sa 3 million at saka sa 10? I doubt. Kung sabihin natin, deni nga nakarene, pangalatida mo rin, pangadagulda kaladwa. Nasa 50 to 100 feet yung mga giants doon. Kaya daw nila. Hindi nila kaya. Ang may kaya, ang Diyos. Kasi nakita na nila, alam niyo po yung mga Israelites, ito ang problema sa kanila. Nakita nila yung milagro sa Egypt. Nakita na po nila na hinati ng Diyos ang dagat. Nakita po nila na araw-araw umuulan ng tinapay mula sa langit. Nakita po nila na nagpadala ng pugo ang Diyos na 3 feet ang kapal sa mga 3 million. Pugo, para sa 3 million, 3 feet po ang sige magpakasawa kayo, ang sabi ng Ginoo. Pero after nanita, pete na lang dahil kay Kasyas na buntok. Imagine nyo naman yung ebon pugo katamanan, lakarakal. Di ba? Sa lahat ng mga milagro, ang dami nilang nakitang milagro. Kung minsan ganyan ho tayo. Nakalimutan mo nung niligtas ka ng Diyos. Nakalimutan mo nung pinagaling ka ng Diyos. Nakalimutan mo kung paano nag-provide ang Diyos. Nakalimutan mo kung paano gumawa ng milagro ang Diyos. Ngayon meron kang mas malaking problema, parang sinasabi mong hindi kaya ng Diyos. That is a grave offense sa Lord. Masakit po sa Diyos yun. Huwag po natin kalimutan nung 2020 kung paano tayo isinalba ng Diyos. Na gusto po ng demonyo si Satanas. Lahat na tayo ay mamatay. Meron pong namatay, pero hindi po siya nagtagumpay. Namatay nga po yung mga unang kapatid po natin, pero umuwi naman ng langit. Ako po nung tinatakot po ako ni Satanas sa IDU nung nakakonfine po ako ng COVID. Dalawa pong boses ang marinig mo lang eh. Sasabihin ng Diyos, huwag kang matakot. Sasabihin ni Satanas, mamamatay ka na. Sa inis ko po kay Satanas, sabi ko po, araw-araw po niya sinasabi yun. Yun, namatay na yung tangsiping mo. 1 million yung kayang kaya na. May tenet, niya pang utang. Kanya kong ganun. Makanan may kayang bayaran tan eh. May tenet. Sabi ko sa kanya, sige kako, kung mamamatay ako, eto, hindi ka pa rin tagumpay. Kung mamamatay ako, praise the Lord, makakasama ko na si Jesus. May nahimik yan, manibak kanita. Totoo po. Wala na pong discouragement. Narinig ko po araw-araw, sinabi ko po, kung mamamatay man ako, hindi kita sasamahan sa impyerno mo kako. Dahil uuwi ako kay Jesus. Kakong ganyan. Napansin ko po, mas pumayapa po ako. Nung rinebuke ko po siya ng ganyan. Isagad nyo na. Sige, paten mo ko. Nung paten mo ko, muli na ako makembanwa. Bala mo ka lang. Amen? Muli na ako makembanwa. Ano pong nakakatakot ng mamatay ka? Nakakatakot lang po ang kamatayan kapag wala ka kay Jesus. Kung na kay Jesus ka, huwag kang matakot sa kamatayan. Huwag kang ma-intimidate kay Satanas. Amen po ba? Nanuna akong verse. Ayan po, the 10 men were, napatay po ang mga ito, they were struck with a plague. And then, ikwento ko na lang po dahil mahaba po yan. Ngayon, narinig po ng mga Israelita ito, sabi nila, natakot po sila dahil mamamatay daw sila sa wilderness at pinatay ng Panginoon yung 10 spies. Sabi nila, ready na kami na mag-obey.
Delayed obedience. Tignan po natin sa Numbers 14:39-45. Ang sabi po dito, when Moses reported to the Lord's word to all the Israelites, ang sabi po dyan, the people were filled with grief. And then they got up early the next morning and went to the top of the range of the hills. Let's go. At sabi po nila, they said, we realize that we have sinned. Ang sabi po nila, but now we are ready to enter the land the Lord has promised us. So sabi nila, ready na kami na gawin ang kalooban ng Diyos. Pero ano po sabi ni Moses? But Moses said, why are you now disobeying the Lord's orders to return to the wilderness? May bagong order na ang Lord. Magbalik kayo sa wilderness. It won't work. Hindi kayo magtatagumpay, sabi ni Moses. Do not go up into the land now. You will only be crushed by your enemies because the Lord is not with you. Next verse. Sabi po dyan sa verse 43, when you face the Amalekites and the Canaanites in battle, you will be slaughtered. Mamamatay kayo. Sabi po ni Moses, bakit? The Lord will abandon you because you have abandoned the Lord. Sino po ang unang nag-abandon? Ang mga Israelites. Paano nilang inabandon ang Lord? Natakot sila, na-intimidate sila. Every time you are being frightened, every time you live in fear, para mong iniiwan ang Diyos. Because to be frightened, to be fearful, it is an insult to God. Para mong sinasabing, pababayaan mo naman kami, Lord. Despite of all the miracles, miraculous signs na ginawa ng Lord sa kanila, na inabandon nila ang Lord by being frightened and being intimidated by the giants. Kaya ang sabi ng Lord, hindi tayo nang iiwan. Kapag ikaw ay natakot, umaalis po ang presence ng Lord sa atin. That is why it is very important na huwag ho kayong matakot. Ang doktor ko po, nung pong nagkaroon po ako ng heart enlargement, anytime mamamatay ka, mabubuwal ka. Nasabihan na ako mamamatay sa national kidney. Pag uwi ko po dito sa Pampanga, dahil po meron akong heart enlargement, ang sabi po ng doktor ko, hindi ka na pwedeng operahin, hindi mo kaya. Tatapatin na kita, Manny, sabi po ng aking cardiologist. Anytime mabubuwal ka, dapat sabihin mo sa family mo. Hindi ko po sinabi, kahit sa asawa ko, wala po silang alam. Nalaman na lang po nila nung the following year, binigay ko po yung bagong 2D echo ko sa aking cardiologist. Nagulat pa siya. Doon na po ako nag-nervous uli. Sabi niya, anong nangyari? Bakit, Doc? Bakit nag-normal ang puso mo? Imposible ito. Sabi ko, sa Diyos, walang imposible. Amen. Dapat noon pa po, 2007, patay na po ako. Pero sabi ng Diyos sa akin, sabi ko po nung lumabas po ako, sabi ng doktor na mamamatay ka anytime, umiiyak po ako, wala na ka palang pakialam, patse po matay na ka. Nakikita ng mga tao, umiiyak po ako. Siguro sabi nila, hindi maganda yung ano nun. Siguro may stress na rin. Ano kaya sabihan ng doktor ka na ako? Pati ako umiyak. Sabi ko, Lord, salamat po sa aking cardiologist. Pero hindi siya ang final say ng buhay ko. Kayo ang final say ng buhay ko. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, magbuhat ngayon kahit anong bad report ng doktor sa'yo, kahit anong sabihin ng doktor sa'yo, huwag kang matakot. I've learned na hindi na po ako, hanggang ngayon po, hindi na po ako natatakot. Kapag pag pumapasok po yung takot, rini-rebuke ko na po. I am a child of God, kako. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Huwag ko tayong matakot. Ngayon sabi ko, Lord, kung kukunin mo na ako, edi okay, hindi rin ako matatakot, kako. Dahil alam ko, uuwi ako sa presensya. Ang pinaka nakakatakot po kasi, yung mamatay ka, tapos paggising mo, impyerno ka. Kaya nga po, binigay si Kristo sa atin. Upang ang bawat manampalataya sa Kanya, hindi na mapahamak sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Huwag po tayong matakot kung na kay Kristo na po tayo. So dito po alam po natin ang kwento ho, no? Hindi ko na po tatapusin. Sila, namatay po itong mga matitigas sa ulo. Ang ibig sabihin po, delayed obedience is still what? Disobedience. Kanina po kay Saul, partial obedience is still disobedience. Delayed obedience is still disobedience. Excuse po. Kapag dinidelay po natin ang mission natin sa buhay, may mga bad consequences to the point na mamamatay po tayo. Pwede natin kamatay. Kaya po ako nag-dialysis, it is because dinelay ko po ang pag-obey kay Lord. May mga kilala po akong pastor na ganyan.
Nagkasakit muna sa puso kung ano-ano po. Dahil pareho po ang isip po natin, establish muna ang family. Insulto pala sa Diyos. Dahil kung tunay tayong anak ng Diyos at tinawag tayo, hindi ko pa sinasabing magpastor kayo na kung ikaw ay teacher, magpakatapat ka na bilang anak ng Diyos, na bilang teacher. Kung ikaw ay engineer, maging tapat ka na ikaw ay isang engineer. Kung ano, saan ka man tinawag ng Diyos, diyan ka, pero maging anak ka ng Diyos diyan. Maging ilaw at asin ka diyan. At kung may pinapagawa ang Lord, wag na nating i-delay. Amen. Amen. Psalms 119, 57, 61. Lord, you are mine. Tingnan niyo po ito, it's very personal. Anang Soriano, yung mga born again ginagawa nilang personal Lord and Savior. Parang kanila lang. Pero sabi ni David, Lord, you are mine. Dapat po talagang angkinin natin ang ating Panginoon na sa iyo. Because salvation is personal. Hindi ko mo nag-attend kayo ng church nito, ligtas na kayo. Po totoo sasabihan ng iglesia ng Manalo, nung sumanib ka karela, sula po itang karelang palasyo, bala mo ka Voltes 5, maligtas na. Hindi po, walang religion na pwedeng magligtas. Relasyon kay Kristo. Bakit? Ano bang religion ni Moses? Anong religion ni Abraham? Wala naman, pero meron silang relasyon sa Diyos. Kaya sabi ni David, Lord, you are mine. I promise to obey your words. With all my heart, I want your blessings. Sino gusto ng blessing sa Lord? Yung iba, hipokrito Lord, basta mag-obey ako sa iyo, magbibigay ako, pero kahit hindi mo ako bigyan, kahit wuro, plastic. Ako gusto ko ng blessing. Sino po may gusto ng blessing? Now, ang blessing hindi lang po pera. Ang blessing po yung payapa ka, malakas ka, may kagalakan ka. Amen. Tingalawa kayo, puro pera. Sabi ni David, I want your blessings. Now, matapat siya sa Diyos. Hindi po yun, Lord, susundin kitang hanggang ngayon mo ko'y bless. Lord, nga wuro, sagapan da ka kin, kunwari kabisa. Pero mag-overtime ka. Mag-sideline ka pa. Ano? Yan, bisa na ka rin maging vlogger. O limi ka kwalta na rin vlogger. Punta kayo sabihin, Lord, gangin mo ko'y bless, ibigay ko yun para kaya ka. Bala, mumayap ka pa pong nakakapakeng Diyos. Sabi po dyan, be merciful as you promised. I pondered the direction of my life and I turned to follow your laws. Ang sabi po dyan, verse 60, I will hurry without delay to obey your commands. No? Dapat po talagang mabilis po tayong kumilos kapag sinabi ng Diyos, hindi po magkakamali ang Diyos. Hindi po kapag inutos ka ng Diyos, papigilin ka na, ay sandali anak, mali pala yung sinabi ko, baguhin ko. Hindi po. Hindi po ganyan ng Diyos na parang tao na magkakamali siya sa utos niya. Pag sinabi niya, tama po yun. Pag sinabi niya, yun ang will niya sa'yo, sundin mo. Kasi yung pinakamagandang pwedeng mangyari sa'yo, yung kalooban ng Diyos. Evil people try to drag me into sin. Ano po yung sin po dito? Yung sin of disobedience. Sin of being intimidated, being fearful, being frightened. But I am firmly anchored to your instructions. Sabi nga po ni Daddy Bishop sa amin, ang barko pag nakaangkla na yan, naka-anchor siya, kahit malakas yung hangin o yung alon, hindi na aalis. Kapag nakaangkla po tayo sa salita ng Diyos, hindi tayo matitinag. It is very important manghawakan kayo sa salita ng Diyos kahit na anong mangyari. Number 3. 11:42 na po pala. Okay, hanggang 12:30 na yan. Malagad na kayo mong akit. Then lupa nga rin, malagad na kayo mong akit. Sana mikit-ikit na aking banwa. Reta pong balasubas kayo, magbayo na kayo. God wants you to overcome fear and timidity with the power of His love because fear and timidity can ruin your God-given destiny. Alam niyo po, maganda ang plano ng Diyos sa atin. Pero hindi automatic. Yung God-given destiny po natin, hindi po yan automatic. Tignan po natin, no, kapag ikaw ay na-intimidate, tignan po natin ang mga nangyari po sa mga Israelita. Ang mga Israelites, hindi po intention ng Panginoon na patayin sila sa wilderness. Di ho ba? Ang sabi niya kay Moses, gusto kong dalhin sila sa lupang pangako na pinangako ko pa kay Abraham. Yun po ang kanilang God-given destiny dapat. Tayo po, lahat tayo may mga God-given destiny. At lahat po ng God-given destiny po natin magaganda. Pero nasa sa atin po yan kung paano tayong manghahawakan sa Diyos. Dito po sa Numbers 14, 21, 24, balikan po natin. But as surely as I live, ang sabi po dyan, no, and as surely as the earth is filled with the Lord's glory, not one of these people will enter that land. Ang sabi po ng Panginoon kay Moses, they have all seen my glorious presence and the miraculous signs. Ito po sinasabi ko sa inyo kanina, I performed both in Egypt and in the wilderness. But again and again, paulit-ulit din nagkakasala ang bait po ng Diyos. Hindi niya agad pinatay.
Pero siguro sa ugali natin, kaya kayong ugali ko, sabi ko nung kaugali kay Diyos, baka kita pa mong peniris ko na rin. Pero buti lang, ang Diyos mabait po siya. Hindi natin siya kaugali. Kahit ulit-ulit po yung kasalanan, sabi again and again, they have tested me by refusing to listen to my voice. Next verse. They will never even see the land I swore to give their ancestors. None of those who have treated me with contempt. Ano po ibig sabihin treated me with contempt? Yung nagbastos sa akin. They dishonored me. They disrespected me. Sabi mo dyan, will ever see it. Wala na po yung God-given destiny. Tinanggal na po ng Panginoon yung God-given destiny po sa kanila. And then, meron pang ibang verse pa ba? Hanggang 24 lang po yan. But my servant Caleb has a different attitude than others have. He has remained loyal to me. Ano po yung pagiging loyal po ni Caleb at ni Joshua? Naging matapang po sila. Tumayo sila sa salita ng Diyos. Na kaya nilang lipulin po ang kalaban po nila. So I will bring him into the land he explored. His descendants will possess their full share of that land. Pati ang mga kanyang sanlahi, pagpapalain ko sila. Dahil naging tapat siya, dahil naging matapang siya para sa akin. Now going back din po kay King Saul, dapat po ang lahi po ni Saul, sila ang magiging hari. Withdraw po ng Lord. Na dahil po sa takot, balikan po natin 1 Samuel 15:24-26. Then Saul admitted to Samuel, yes, I have sinned. Nasabi po niya dyan, no? Nabasa na natin kanina ito. I have disobeyed your instructions and the Lord's command, for I was afraid of the people. Na-intimidate ako sa mga tao. And did what they say. Sabi po dyan, what they demanded. Now verse 25, but now please forgive my sin and come back with me so that I may worship the Lord. But Samuel replied, I will not go back with you since you have rejected the Lord's command. He has rejected you as King of Israel. Yung God-given destiny dapat ni Saul, nagtuloy-tuloy dapat yan. Pero dahil sa na-intimidate, sa takot, hindi sinunod ni Saul ang kalooban ng Diyos. Natanggal po. Kanino po napunta ang kay David po? Ang kingly ministry kay David na po napunta at saka sa sanlahi po niya. Hindi po na hanggang napunta kay Jesus. Napanganak po si Jesus sa lahi po ni David. Now, alam niyo po siguro tataka po tayo, bakit ganito ka-harsh ang Lord? No? Una, bakit ganyan ka-harsh po ang Lord? Bakit kamatayan ang tapos wala nang nag-disobey lang ng ganyan, natakot lang? Alam niyo po kasi kapag natatakot ka, para mong binibigyan ng mas honor yung bagay o kung sino man kang kinakatakutan mo kesa sa Diyos. Para po ang mga Israelites, para nilang mas ino-honor ang mga giants doon sa Canaanites kesa kay Lord. Kapag natatakot ka sa isang sitwasyon, kapatid, kapag natatakot ka sa isang tao, kapatid, para mong mas ino-honor yon kesa sa Diyos. Kaya nga po ganitong ang ng Lord na death penalty. At dahil doon, pati yung God-given destiny, tinatanggal po ng Diyos. No? Kaya nga po kapag hindi tayo tumayo sa authority na binigay po ng Diyos sa atin, we will be replaced. Kahit po si Elijah, he was replaced kasi po nung pinapatay niya yung 450 propeta ni Baal at saka 400 propeta ni Asherah, 850 lahat ang tapang po ni Elijah. Pinapatay po niya lahat ng yon. Pero nung sumulat si Jezebel sa kanya, nag-text sa kanya, alam mo, papatayin din kita dahil pinatay mo mga propeta ko. Natakot siya, tumakbo. And then, kapag kinakausap siya ng Lord, Lord, ito, naging masipag ako sa mo, ngayon ako nilang boy, ngayon gusto akong patayin ni kung paano pinatay yung mga propeta. Nainis ang Lord po sa kanya. Ang sabi po dito sa 1 Kings 19:16 din, sabi po ng Lord kay Elijah, then anoint Jehu, grandson of Nimshi, to be the king of Israel, and anoint Elisha, son of Shaphat from the town of Abel Meholah, to replace you as my prophet. May pangako ang Diyos sa iyo. May pangako ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya lang, gaano ka ba katapang ng mga hawakan sa pangako ng Diyos? Kung hindi, ibibigay ng Lord. Alam niyo po, yung kasabihan po natin mga Filipino na kung para sa iyo, hindi po totoo yun. It is not even biblical. You need to persevere, ang sabi po ng Hebrews 10:36. You need to persevere so that when you have done the will of God, pwede natin pakita ba muli yun? No? So that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Hindi po totoo yung kung para sa iyo. Hindi po totoo yun. Sana, kung linigawan mo siya sana yung asawa mo. Pero hanggang ngayon, single ka.
O kaya demonyo ang asawa mo dahil natakot ka noon. Sana may bahay ka na ngayon, 20 years na nakalipas, pero natakot ka. Sana nakapagtapos ka ng pag-aaral, pero natakot ka. Hindi po automatic yung kung para sa'yo, hindi po. Yung sasabihin mong, ito yung binigay ng Lord sa akin na asawa. Hindi, pinili mo yan. Meron tayong free will. Hindi po totoo yung para sa'yo. Maging po si Eli. Si Eli po na isa pong high priest. No, pinatay po ng Diyos pati po yung dalawang anak po niya dahil si Eli natakot na disiplinahin po yung kanyang anak. Mga anak na balasubas. Na kinakain po yung portion na para sa Diyos. Tapos nakikipagtalik pa sa mga babae doon sa gate ng temple. Ganyan po sila kasama. Hindi po dinisiplina ni, anong tawag po dito, ni Eli ang kanyang mga anak. Alam niyo po, kung tayong mga magulang, pengari ka, kaya ba't tatakot kang disiplinan mo kaya kang anak? Mapupunta po ng impyerno yan at magagalit po ang Diyos. You have that authority as a parent na dapat disiplinahin ang mga bata. Huwag niyong payagan na basta yan ay uminom, mag-drugs o mag-ibarkada kahit kanino. Pananagutan mo yan sa Diyos bilang mga magulang. Salamat po sa amen yung mga magulang. Kung minsan marunong pa tayo sa Diyos, ayaw mong paluin yung disiplina, yung mga anak dahil sabi mo mahal mo. That is not love. Sa Bible po, sa Proverbs, kung mahal mo ang iyong anak, didisiplinahin mo siya. Kaya sa Hebrews sabi po, Hebrews of Peter, sabi po diyan, dahil anak tayo ng Diyos, dinidisiplina tayo ng Diyos. Ngayon, kung balasubas ka na, hindi ka pa nadidisiplina, mag-isip-isip ka na, baka hindi ka anak ng Diyos. Di ho ba? Magpasalamat ka kung disiplina ka ng Diyos, tinatrato ka niyang bilang anak, ang sabi po ng Hebrews. Ang sabi po ng kanyang salita. So hindi po automatic yung Jeremiah 29:11. Yung, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you a hope in the future. Hindi po automatic yan. Kailangan manghawakan ka ng buong tapang sa kanyang salita without wavering. Amen po ba? Sino po na magbuhat po kayo magiging matapang na po sila magsabing praise the Lord? Mag-review na po tayo. God's love empowers you to conquer fear and timidity. God wants you to overcome fear and timidity with the power of His love. Because number one, fear and timidity can hinder you from doing God's will. Number two, fear and timidity can lead you to untimely death. Number three, fear and timidity can ruin your God-given destiny. 1 John 4:18-19. Sabi diyan, there is no fear in love. Anong klaseng love po ito? Agape love. The God kind of love. Walang takot daw sa pag-ibig. But perfect love, sabi niyo po perfect love. Perfect love drives out fear. Kapag nasa pag-ibig ka ng Diyos, hindi ka dapat natatakot. And then sabi diyan, because fear has to do with punishment, the one who fears is not made perfect in love. In Jesus' name. Sabi po dyan, we love because He first loved us. Kung alam mo, mahal ka ng Diyos, hindi ka dapat matakot. Alam niyo po, we can prevent fear and intimidation from the oppression of the enemy by trusting in God's love. Si David po, nagtiwala po siya. In Jesus' name. Sa Psalms 13:5, alam po natin si David, bagamat teenager po, about 15 or 17 years old lang po siya. Siya lang po ang humarap kay Goliath. Binubuli, tinatawanan po siya. Pero dahil nagtitiwala siya sa pag-ibig ng Diyos. Ang sabi po ni David sa Psalms 13:5, but I trust in your unfailing love, in your steadfast love, in your enduring love. Yan po ibig sabihin ng unfailing love. Hindi ka bibiguin ng Diyos kapag nagtitiwala kang mahal ka ng Diyos. My heart rejoices in your salvation. Sabi ni David, alam ko, matatalo ko si Goliath dahil mahal ako ng Diyos, hindi ako pababayaan. Dapat matuto po tayo, God will never fail you if you believe that He loves you so much. God will never fail you dahil mahal tayo ng Diyos. Ang kailangan lang po, tumindig po tayo ng matibay sa Kanyang salita, na may pag-ibig sa Kanyang salita. Amen po ba?
Wag na po natin sabihin, kahit ano pong problema po natin ngayon, anumang kinakarap po natin, o baka ikaw, isang manager o isang leader sa isang kumpanya, wag kang matakot, gawin mo ang tama. Kasama mo ang Diyos. Kung meron ka dapat disiplinahin sa mga anak mo, disiplinahin mo sila, wag kang matakot. Mas nakakatakot kapag yan ay namatay, pupunta siya ng impyerno. Amen po ba? Maging matabang tayo tulad ni David, tulad ni Shadrach, Meshach, Abednego. Sinagot ang hari. Sabi nila, hindi kami sasamba sa iyong mga Diyos-Diyosan. Tulad ni Gideon, naging matapang po siya. Kaya sila pinagpala. Sina Peter, naging matapang na po bandang huli dahil nabaptize sila ng Holy Spirit. Tayo po, nasa atin ng Holy Spirit. Dapat po tayong maging matapang. Kung gusto po nating humaba ang ating buhay, maranasan ang pag-ibig ng Diyos, maranasan ang pagpapala ng Diyos, huwag tayong maging dungo. Huwag tayong mahiya maging Kristiyano. Huwag tayong matakot na ipangaral ang salita ng Diyos kahit kanino man. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ng Lord. Tayo po lahat ay tumayo.